live si Ma'am Nini o gangato ang Vice President sa 1000 Harps si Pastora LB Fernandez. Nag-join sila sa tuwa sa live sa Facebook, no? Maayong gabi ka natong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Ako diya sa kahanginan, akong mga panghinaot karon nga maulan na hapon o gabi, no? Nga naa kita sa maayong palawas, amping-amping tungod kay grabing buhos sa ulan. Mga igala ko diri sa kanginan, padayon kamo sa inyong pag hatag sa inyong mga chat o message karon nga takna kay akong itimbaya ko kamong tanan, no? Pinaagi sa to ang pagsibya diri sa kanginan. Og nagpasalamat kita sa Ginoo sa bag-o na sa mga adlaw nga iyang gihatag kari kanato, bag-o nga kusog nga iyang gihatag kanato. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa walay katapusan. Nasayad ako nga karon nga gabi nahimo na usab kita nga maabtikon diha sa mga buluhaton sa ato ang labing balaan natong Dios. O karon nga gabi mga igsoon, pahiluna sa imuhang gilingkuran, no? Salamat sa Ginoo tungod kay sugod sa pagsugod sa atong programa hangtod karon nagpadayon ikaw sa pag tune in sa ato ang radio program diri sa DXUM 819 kHz sa dial sa inyong mga radyo, no? Pasalamat kita sa Dios aning mga platform nga diin pwede nato nga maggamit aron sa pagsibya, pagmantala sa kaayo sa Dios, pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, pag-rescue niya sa atong mga pagpaginahanglan, labaw sa tanan, pagtubag niya sa ato ang mga pagampo. Wow, talaygon ang Dios sa walay katapusan. It's a home, it's a family of love and inspiration. Pag-send lang kamo mga higala sa ato ang hotline, ang atong number 0905-445-1294. O pagtimbaya ngadto sa atong mga kahigalaan nga naa sa Turil, Davao City, diha sa Santa Cruz, Davao del Sur, o diha dapita sa Governor Generoso, Davao Oriental, o labaw sa tanan diha po sa ato ang home church nato, no, sa Bahada Foursquare Gospel Church, ug sa tanan nga mga kaigsuunan, mga kaparintihan, higala nga naa sa La Union, San Isidro, Davao Oriental. Maayong gabi diha kaninyong turot. Yes, maayong gabi ka natong tanan. Salamat sa pagkamaayog yun sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Og nasayad ako, gabi nindot kayo ang ato ang gipanghisgutan kabahin sa pulong sa Ginoo. Og nasayad ko nga karon nga gabi na usab another day na pod nga atong pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa pagpaminaw, no? Pagpasundayag sa pulong sa Ginoo, mga pagdasig sa tuang taliwala, no? Pagtimbayang adto kang Reverend Giovanni Yap diha sa Bato-Bato Foursquare Gospel Church, no? Ang ato nga senior pastor diha si Pastor o Reverend Giovanni Yap, no? Og pagtimbaya usam sa ako ang Mama Ating, no? Ang ako ang ninang Mama Ating o kang Papa Arthur diha sa Bangkiruhan,
Davao City, no? Tanang taga Bangkiruhan, mga kaila nato diha, maayong gabi diha kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo. Aduna kitay kaubanan diri sa sulod sa studio, taliwala sa kanang kakusog sa ulan. Apan salamat sa Ginoo kay nakaabot kita on time diri sa atong pagsibya programa nato sa Voice of Hope. Pagtimpayaw sa mga igsoon sa akong mga kapartner sa nutritional feeding program diha sa Barangay Ilang, diha dapita sa Magintalunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Under siya kay Reverend Marilyn Digorio. Pastora, maayong gabi diyan na kanimo og sa tanan nga mga kaigsuonan nato nga mga Ata tribe diyang dapita sa Magintalunan. Maayong gabi diha kaninyong tanan. Maayong gabi usab sa tuang sa ato ang igsoon, leader nato sa simbahan, si Sister Linlin Piki family. Maayong gabi diha kaninyong tanan. O sa inyong mga kasikbit nga mga panimalay, maayong gabi ninyong tanan. Pagtibayaw sab nako ngadto sa akong pamilya nga naa sa Bahada, La Union, San Isidro, Davao Oriental, watching Fijin Dagonsa. Og kay Manang Dilya og kang Kuya Nunoy sa iyang mga anak tanan, ka Atilita, Kuya Johnny og sa tanan nako nga mga kaparintihan diyang dapita, mga Del Campo family, Roberos family, Gemti family og nakalimot ako sa uban nga mga apelyido pa. Og kiniusab pagtimbaya ngadto sa pamilyang Bradley, no? Bradley family, Gimari family, og napunta sa Del Rosario family ug uban pa nga mga pamilya diyan sa sulod sa simbahan. Di na tamo maisa-isa mga higala og Tan family di ay pamilya ni Ma'am Elsa Tan. Mayong gabi diyan na kaninyong tanan mga kahigalaan. Pagtimbaya usab ngadto sa tanan nga mga kaigsuonan nako, mga kaigsuonan sa Foursquare sa By His Spirit Ministry International Incorporated, sa tanan nga mga leaders sa simbahan, sa mga deacons, diakonisa tanan, maayong gabi natong tanan. Amping-amping kita tungod kay kusog ang bundak sa ulan. Side ko nga kitang tanan proteksyonan gid tanan sa Ginoo. Mga igsoon ko, usa ta mo adto sa ato ang paghinuklog, no? Pagpamati sa mga pulong sa Ginoo o ngadto sa atong mga pag-ampo karon nga takna. Ato usab paminawon unsa may unsa man gyud ang katuyuan sa 1,000 Harps Foundation Incorporated. Gusto ko maging nurse para makatulong sa mga matatanda para sila ay gumaling sa kanilang mga sakit. Gusto ko maging teacher para makatulong sa mga bata. Gusto ko maging doktor para makatabang ako sa may sakit. Gusto ko maging teacher paglapit ko para makatulong sa mga bata. 1,000 Harps Foundation, founded in 2015 to help the people address their own unique needs. We believe that all of us desire to improve our lives. Our work
focuses on harnessing an underappreciated strength of the poor, recognizes the multidimensional and complex nature of global poverty. An approach inspired by Alan del Campo Roberos, a product of HELP, our collaborative approach to poverty. We work with private sector companies, non-governmental organizations, government agencies, and others to ensure achieve lasting impact in the regions where we work. Nangandoy ko nga someday ako na po'y manghatag magtukod kong kaugalingon nga foundation at the age of 30 years old na nahitabo tanan. Ginamit ang tanan nga mga tao, ginamit ang tanang tao nga diin parihas ako ang kasinatian. Ang naa sa 1,000 harps murabag sila nga klase nga tao nga pariha og mission, pariha og kasing-kasing sa kuha nga makasabot sila sa istorya sa akong kinabuhi nako. Kung itugot sa panahon, maningkamot kog maayo. Dili gyud ko balik diri sa amuang probinsya kung dili ko mahimong profesional. At the age of 16 years old, ning ari ko Davao. Pagkamatay gid sa kong mama, ning ari ko Davao. Pag-abot ako diri sa Davao, wala gyud ko si bisan kinsa nga kaila. Tanan nga mga kalisod, ako ana siyang gipiyungan. Nakaagi ko matulog kag tangkal og baboy. Pag mulihog ang baboy, mulihog po kag apil. Ano ba? Lisod ning makipuyo ka sa ubang tao kay di magyud kanila proseso nga pamilya, no? Dili gyud kanila yes mo pakaon sila nimo, pero lahi rag treatment sa imuha. Ang treatment nila sa imo is kanang alalay lang ka, buy-buy lang ka sa sulod sa balay. Naranasan po nako nga sila maggatas, ako magkape, no? Unya taguan kag pinirito, pagkaon, ana. Simple nga kuan. Issue pero dako kaayo og kanang kalambigitan sa kuang kinabuhi nako. Grabing tumang kalisod. Kanang halos na lang ka magbeg sa usa ka silingan para magkaroon ka og kanang pagkaon nimo. Naranasan ako na. Samtang nga napaningkamot ko sa ako ang pag-eskwela nako. Ana, naapoy mga gipanggamit ang Ginoo para magtabang sa kuha. Na maghatag og lapis, na maghatag gulpin, na maghatag bag, na maghatag sapatos, ana. Naapoy gipanggamit ang Ginoo para masuplayan pod, pero dili sa tanang panahon gyud nga naa. No? O nang masking pag ingon ato ang sitwasyon, pero naningkamot sa ka-classmate na kumingon, kuya, unsa ka imo makabutan ano nga ora makakahuman og eskwela? Sa lakton nga pagka-istorya ming graduate kog high school, tiguang nagid kay ko tinuod. Pero salamat sa Ginoo kay nakahuman jud ko. Og nagpadayon ko, nakatama ko og kolehiyo. Do makaingon gyud ko kung i-compare ang akong kurso sa ubang kurso, di gyud ko ka lamang sa ilaha. Ang tanan akong pang tun-an, ang tanan akong gipang eskwelahan, ako ang gi-gather ka na siya o gigamit na ko sa ko ang kaugmaon. Our vision to restore interrupted lives and rebuild shattered dreams. Our mission, 1,000 Harps Foundation Incorporated, will be providing education, true values and attitudes, family foundation, alternative learning systems, hopes and dreams, enhance and explore talents, guidance, equipping through trainings to be responsible their needs for the betterment. 1,000 Harps Foundation Incorporated conducts a once-a-week program to spend time with its children. One way of contributing to our community to focus on education and life positive perspective programs such as film viewing, art making, storytelling, proper hygiene, values information, drawing books, Bible study, positive psychology programs. Our main objectives is to enhance their talent and skills through workshops, seminars, and field trips. Teach and practice proper hygiene, retain the old customs and traditions, teaching the values of friendship, responsibilities, cooperation, punctuality, generosity, guidance, and discipline.
The primary purpose of this mission is to extend help to malnourished children and make them healthy, strong, and happy. These children are fed by 1,000 Hearts Foundation Incorporated family at least once a month with nutritious food, help them in developing their intelligence, attitude, socialize other children, and build self-confidence. Grace mao kadto ang ato ang purpose nato, katuyuan nato diri sa 1,000 Harps Foundation Incorporated, no? Atong nadunggan sa tuang paghatag og impormasyon, no, diri sa ato ang radio program nga diin na unsa ang tumong og tuyo ni 1,000 Harps Foundation. Nagsugod kini adtong 2015 og pagsugod sa 1,000 Harps Foundation, gamay pa lamang ka mga bata og hangtod karon na naghana ang tanan nga mga beneficiaries sa maong organization, sa mga charity foundation. So karon nga gabi mga igsuon, usata mo adto sa ato ang mga hiniusang mga pag-ampo kay mao man gyud ang pinakalintunganay, no, sa ato ang buluhaton. Ini mga pagdasig usab, no, kanato kay nanginahanglan gyud tag mga pagdasig mga higala. Bisan na kinsa kanato nanginahanglan gyud og mga pulong nga diin na makahupay sa atong mga ginabati nato. Wala ko kabaloon sa ang imuhang sitwasyon karon og ang usa lang gid kanunay nga akong gina pray o ginaampo nako diri sa ato ang pagsibya nga Lord, tabangi ang mga kaigsuunan, dili man siguro nako sila mga kaila, dili man siguro nako, wa man siguro ko nakakita sila personally, pero mas gamhanan man ka kaysa nako nga kuan diri naga sulti o nagasabwag sa mga maayong balita. So mao ka na ako mga pag-ampo kanunay mga higala, usata mo adto sa to ang hiniusang mga pag-ampo o prayer line nato, no? Dapiton ko kamo sa pagpahulam sa inyong mga igdulungo, sa inyong mga dalunggan, no? Magdungan ta og paminaw sa mga pulong nga makapahatag kanato og encouragement. Kini nga mga pulong sa panahon nga maluya kita, mawad-an kita og paglaong, na diskurahe kita o napuno kita sa mga discouragement. Inumdumi mga igsuon nga ang Dios naa kanunay nato. Siya kanunay dapig kanato. Ingon pa niya sa Isaiah chapter 41 verse 10, mingiyon siya, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." Mga higala ko, nga matahom nga kagabion, sa makausag ipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo. Na kung aduna may mga kabalaka, aduna may mga kahadlok, nagsulti ang pulong karon sa Ginoo, naa ang Dios. Be not dismayed, fear not, ayaw kahadlok. Tungod kay ang pulong sa Dios nagadasig kanato, kinsa man ang makabatok kanato nga kung ang Dios naa kanato, kinsa man ang makapildi kanato. Usahay mapildi ang usa ka tawo pinagi sa iyang fight sa iyang emotion niya.
Karon nga gabi mga igsoon, grabe ka klaro ang pulong sa Ginoo nga naghatag ka nato og iwag, no, sa ato ang kanang mga dalanon nato. Mao ganin ni gabi atong ginahisgutan, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ngano man tungod kay aduna gyud mga panahon nga usahay makita nato nga burag wala na may bisan isa nga gatabang nako, wala may nakakita sa ako ang ginabuhat nako. Pero reminders ka nato nga ang Dios maayo gyud sa tanang panahon. Ang Dios gyud maayo tungod kay kanunay kita nga gihatagan niya og pagpahinumdom sa ato ang kinabuhi. Ang ikaduha na kung hatag nganha kanato o ngari kanato. Ingon pa niya, your pain has a purpose. Ang imuhang mga kasakit karong mga panahon na ay purpose ang tanan. Mayong gabi dia kanimo Ma'am Nini. May gabi, Pastor. Daghan salamat sa Dios. May purpose ang maulan nga Davao. May gabi ninyong tanan. Sige, magpadayon mo sa kudri Ma'am Ni, ha? Okay. Oo. Okay, iyon ang Romans chapter 8 verse 28. Ana siya. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Mga hinigog makarong nga takna. Kung aduna may problema, kung aduna may mga discouragement, aduna ka na'y purpose. Tanan nga mga butang na hitabo ka na to, adunay purpose. Kanunay na ko nang ginabalik-balik sa ako ang mga speech na ko, mga igsoon. Usahay, kuwaon ka sa Ginoo sa usa ka area para patabukon dito sa isa ka area para dito ka panalanginan. And beloved, karon nga takna, ana gyud ang gugma ug gahom sa Dios nga gusto niya nga ma-impart nga ri kanato. Yes, Lord. Ang ikatulo, niyon siya, strength in times of weaknesses. Mga higala ko karong nga gabi, ang Dios man ang atong malalaban, siya man ang atong kusog. Panahon nga na-discourage ka, ayaw gyud kalimot, tawag gyud ka sa Ginoo. Amen. Tawag gyud sa Dios. Ayaw panawag sa imong silingan, ayaw panawag sa imuhang mga kinsa mga kaila. Unaha gyud pagtawag ang Ginoo. Ingon para sa pulong sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So mga hinigugma karong nga takna, unahon gyud nato pagpangita ang gingharian sa Ginoo. Kung naa kay pagsulay, unaha gyud ang prayer. Kung naa kas kalipay, unaha lang gyapon ang prayer. Kung naa kas kadagaya, unaha gyapon ang prayer. Amen. Ingon anak tanan ang gusto nga may tabo sa Dios, Thank you, Lord. ngari sa atong matago sa kinabuhi. So tonight, reminders sa ato ang tanan. Apil ko diri nga nagistorya, gipahinumduman ta sa Ginoo. Wa ginagkulang ang Dios pagpahinumdum ka nato. Sama sa ato mga ginikanan, wala jud sila nagkulang aron sa pagpahinumdum ngari ka nato. Don't be discouraged. Move on. Let go sa tanan nga mga butang nga nakahatag kanimo og babag sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Thank you, Lord. Corinthians chapter 12 verse 9 miyon siya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. So mga hinigugma karon nga takna, gibati ba nimo nga burag naluya ka? Tawag sa Ginoo. Call upon the name of the Lord, and we will
be saved. Mao ka ng mga pulong nga makahatag ka na to og encouragement ning matahong mga kagabion. Ug ang ikaupat, this season will pass. Tanan mga mabutang mawara na. Ingon pa niya Psalms 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Mga hinigog makaroon nga takna na minaw man ikaw diri sa imuhang transistor radio. O di ba ka diha sa imuhang Facebook live. Dili tanang mga panahon o mga maot ka sitwasyon magpabili na diha kanimo. Mulurang rana siya. Sama sa ulan. Nasayid ko karon nga wala na siguro ulan di sa gawas. No? Maupay pag-undang. Dili sa tanang panahon nga mag-ulan, dili sa tanang panahon mo baha, dili sa tanang panahon nga mag-init. Moabot jud nga ang kagabion. Moabot jud ang kabuntagon. Hinumduman nato mga hinigugma karon nga takna. Kung naat kita sa sitwasyon sa kalisod, naat kita sa sitwasyon nga medyo dili nato masabtan, remember always, moabot ang kabuntagon, moabot ang rescue sa Ginoo nganha sa taong matago sa kaginabuhi. And lastly karon nga takna mga igsoon, you can endure through Christ. Ingon pa niya Philippians chapter 4 verse 13, familiar man kini sa tanan. I can do all things through Christ. Di man nato ni mabuhat og ato-ato ora. Tanan nga mga pagpanginahanglan, we need God. Tanan nga mga trials, we need God. Nanginahanglan gitag Dios. Ug baya mga igsoon ko, hinumdumi kanunay, mas duol pa siya sa hangin nga imong gininawa. He is our hope. He is our glory. Mao ka na ang mga pagsaad sa Ginoo, mga igala, ning matahong karon nga kagabi. Ako mapag-ampo na pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus atong makuptan ang mga saad sa Ginoo ngari sa ato ang matagpo sa kinabuhi. Ingon pa siyang pulong akong i-insert ni gamay. Ingon pa niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mga hinigugma karon nga takna sa Dios sa gitang sabi. Trust in the Lord with all your heart and lay not thy own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Kung dili malisod kanimo mga igsoon karon nga gabi, no diretso naman tagmang pag-angkon. Tapion ang imong kamot diha na sa imong radyo o asa man ka karon, hunong sa imong ginabuhat. Kung naglungag man ka karon, pakos ginang imong transistor radio, pakos gina imong cellphone, kay mag-ampo kita sa Dios nga kitang tanan iya kitang tabangan panahon sa tong kalisdanan, siya ang mag-rescue ngari kanato. Dalay kung kao Dios walay tapusan. Sa ngalan samahan sa anak ug sa balang Espiritu Santo. Amen. Labing balaan ang mong Dios ting mga tahom karon nga kagabion Ginoo. Nagaduol kami diyan kanimo.